Si Imu pala ang kauna-unahang Sun God. Sa latest chapter nga ng manga, ginulat tayong lahat ni Oda sa revelation ng karakter ni Im Sama. Hindi nga siya babae gaya ng iniisip nating lahat. It turns out na lalaki pala siya. Base nga rin sa size ni Imu, mukhang hindi nga siya gaya ng normal na tao. Mukha nga siyang malaking nilalang. Kaya naman dito nga papasok ngayon itong malaking straw hat na nakita natin sa Merijoa. Kung matatandaan nyo, ito nga yung unang pagkakataon na i-reveal din itong karakter ni Im Sama. So, ang theory nga natin ganito. Si Imu ang kauna-unahang Sun God Nika. Nabuhay siya 3,000 years ago pa. Siya mismo itong nasa mural ng Elbaf. Ang pruweba nga natin dito itong straw hat na pin-frozen at tinatago niya sa loob ng Merijoa. Technically nga siya ang nagmamay-ari at may suot neto. Ito nga yung patunay sa pagiging chosen one niya noon o sa pagiging Sun God Nika niya at some point sa buhay niya. Bali sa naging laban nga ni Imu sa demon 3,000 years ago nagkaroon siya ng konting problema. Nagawa ng demon na sumanib sa katawan niya. Kumbaga similar sa ginagawa ni Imu sa ilang karakter na nakita na natin. Possible ngang sumanib itong kauna-unahang demon sa mismong katawan ni Imu. Meaning itong si Imu ang both na original Sun God at original demon na ipinakita sa mural. Then lumipas ang ilang buwan, taon at centuries na-realize nga ni Imu na para mabuhay siya ng matagal kinakailangan niyang sumanib physically sa isang pure na katawan o sa taong malinis ang puso at konsensya. Kaya naman kada centuries nga naghahanap siya ng ganitong klase ng tao para gawing vessel. Ginawa nga niya ito hanggang sa makaabot into 800 years ago. Sa taon naman na to nagulat si Imu na gaya niya noon 3,000 years ago na nakasuot ng straw hat at naging chosen one na kakain sa devil fruit na Sun God Nika. Laking gulat nga niya na meron na namang tao na nag-appear similar sa kanya. At ito na nga si Joy Boy. At dahil nga sa ayaw ni Imu ng may kaparehas o gusto niya siya lang ang nag-iisang Sun God sa mundo, dito na nga siya dinimonyo ng original demon na nasa katawan niya. Tinipon nga niya ang mga pinakamalalakas na kingdoms sa mundo. Ginather niya itong 20 kingdoms para bumuo ng conspiracy at patayin itong si Joy Boy. Which is alam naman nating nagtagumpay itong si Imu. Pero later on nga nadiskubre ni Nefertari Lily itong mga kasinungalingan ni Imu. Nadiskubre niya na mabait at nasa tama pala ang hangarin netong si Joy Boy. Alam niyang nagkamali siya. Kaya naman instead nga na sumama sa 20 kingdoms na manirahan sa Merijoa, pinili ng kumalas ni Nefertari Lily sa pagbuo ng world government. At since alam na ni Lily ang katotohanan sa kasamaan ni Imu, dito na nga siya nagpasya na hindi na pauwiin pa si Lily. Ginawa na nga niya itong vessel niya para itira yung sarili niyang katawan sa pure na katawan ni Lily. Kaya naman itong palagi nating nakikita na si Im Sama actually na hindi siya ito. Ito talaga yung katawan ni Nefertari Lily. Nagtatago lang sa loob niya ang totoong Im Sama. Ngayon kung ganito nga talaga ang senaryo, mapunta tayo sa mga loopholes o mga possible na tanong patungkol sa theory na to. Una na dyan, paano naging unang Sun God itong si Imu? Anong ebidensya natin dito? Bali pagdating pa nga lang ng Elbaf ni Imu, makikita na natin kaagad ang ebidensya. Una itong mga bahay at puno na nag-turn into demon at nagtatawanan. Kung matatandaan nyo guys ano bang description ni Husu sa Sun God Nika? Diba nabanggit niya na nagbibigay daw ito ng laughter o saya para mapalaya ang lahat sa mga sufferings nila? Yes, ganito nga exactly yung nangyari pagdating ni Imu sa Elbaf. Nagbigay siya ng laughter o saya sa kapaligiran niya. Isang ebidensya pa nga itong pagtutugtog ng kapaligiran. Meron ngang music sa background pagdating ni Imu. At kanino ba natin to unang nakita? Diba kay Luffy? Nung time na nag-transform siya
siya into Sun God Nika, tumugtog nga ng drums of liberation. At lastly na ebidensya natin itong pagkakaroon ng confusion ng mga giants patungkol sa kung mabait o masama ba talaga ang Sun God Nika. Kung matatandaan nyo sa early chapters netong Elbaf arc, maraming ang giants ang nagtatalo sa kung either mabait o masama talaga ang Sun God Nika. Para sa ating mga viewers nga obviously na yung sagot dito mabait yung Sun God Nika, since ito nga si Luffy at Joy Boy. Hindi kaya itong confusion na nakukuha ng mga giants ng Elbaf dahil sa totoo itong information na alam nila, dalawa talaga ang Sun God Nika. Isang mabait which is sila Joy Boy at Luffy, at isang masama which is si Im Sama. Meaning parehas tama itong nabanggit ng mga giants. Totoong may mabuting Sun God Nika at meron din namang masamang Sun God. Sa mga naguguluhan pa rin sa kung ano bang ibig sabihin ko sa sinaniban ng unang demon itong si Imu at sa pagkuha nila ng katawan ni Nefertari Lily mas linawin nga natin. Ang siste nga 3,000 years ago gaya ng nakita natin sa mural kinalaban ni Imu na siyang unang Sun God itong demon. Nagawa niya itong matalo, pero later on nagawa pa na itong makasanib sa kanya gamit ang Devil's Contract. At dahil dito iisa na itong katawan ng unang Sun God at ng demon. At dahil nga sa hindi na makontrol pa ni Imu itong katawan niya, since nasaniban na nga siya ng isang demon, gaya na lang ng nangyari kay King Harald kung saan nawala siya sa sarili at hindi niya na makontrol pa itong katawan niya. Sa part naman ng pagkuha ni Imu ng katawan ni Lily ang best example nga dito itong si Ganku. As we all know may totoong katauhan si Ganku. Ito nga yung prinsesa na kilala ni Brook. At dahil nga sa nilagyan siya ng Devil's Contract ni Imu nawala na nga itong original niyang pagkatao na prinsesa. Siya na ngayon si Ganku. Ngayon although hindi na pagkatao ng prinsesa itong katawan niya at si Ganku na ito nagawa pa nga rin itong masaniban ni Imu. So same logic sa demon at sa unang Sun God. Sinaniban ng unang demon itong katawan ng Sun God. At dahil nga sa physically hindi naman pwedeng mabuhay ng habang buhay itong katawan nila ginawa nga nilang magpalipat-lipat ng katawan. At later on 800 years ago itong katawan na ni Nefertari Lily ang napili nila. At dahil nga sa na-expire na naman itong vessel nila dito na nga nila kinakailangan ng panibagong katawan, si Nefertari VV. Anyway, sana nga na-explain ko ng maayos at naintindihan nyo itong theory natin sa video na to. Alam ko na ang sikat na theory ngayon tungkol sa pagmamahalan, na kesyo in love daw si Imu at Joy Boy kay Nefertari Lily. Bali para nga maiba naman at mabigyan rin kayo ng ibang flavor o mabigyan kayo ng ibang idea, ginawa natin itong theory na to. Itong theory na si Imu ang kauna-unahang Sun God at nasa katawan lang niya ang unang demon. At this explains nga kung bakit merong malaking straw hat sa Merijoa. Dahil nga yan sa si Imu mismo ang nagmamay-ari neto, ang unang Sun God. Bali kung sakaling na-enjoy nyo nga itong ibang theory patungkol kay Imu at sa ni-reveal niyang appearance, ma-appreciate ko kung pipindutin nyo yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. Pakidamay nyo na rin yung subscribe button, syempre. So yun lang. Peace!